Hello guys, welcome to my channel. This is Captain Backride. Today, pag-usapan natin ang paano mag-compute ng kargada using manual computation. Bandang Japan Sea, medyo malamig pero maliwalas na ang panahon. Summer na dito, no? Pero malamig pa rin sa labas. Okay mga kabaro, again, welcome to my channel. Captain Backride again. Pag-usapan natin kung paano tayo margada, no? Using manual computation. So, kung naka-receive na kayo ng instruction galing sa agent, no? Or the charterer, na mayroon na kayong prospect na kargada, pwede nyo nang compute ito manually. Okay? We proceed. Let me read to you the verse from the Bible, no? Proverbs 11:14. It says, "Comes shame, but with humble is wisdom." Okay? So, it is good. Galing ito sa isang matalinong karakter sa Bible, si Solomon. It says, pag pride daw yung pinapairal, ay darating yung kahihiyan. Pero yung kumbaba ay makakuha ng mood into a humble mood, no? Yung ano natin, sana maganda yung araw nyo dyan, maganda yung pag na safe kayo palagi. So before we proceed, let me offer you a short prayer. Okay? Loving Father, loving kindness to protect us, to protect my fellow superiors at all times, bring them back and safe and sound to their loved ones. Today, open our mind and hearts to partake a little understanding from you. Let your wisdom come upon us as we proceed, because we know, Lord, apart from you, we are nothing. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Okay, let's proceed. Alright. Sit back and relax lang kayo dyan, ha? Pwede nyo akong sabayan. Dandahanin natin to. Okay? Okay. So, ito yung learning objectives natin. At the end of this video, the seafarer will be able to compute cargo intended to load by manual computation. So, by manual computation, pwede nyo rin itong gamitin. Meron din itong program sa computer, no? If you are techy, and magaling kayo sa computer, gawan ng program. So, at gawin nyo lang itong backup, no? Parang sa bridge arrangement na rin. Meron kayong if this, tapos backup nyo. So, ganito rin yun, no? So, ituturo ko lang sa inyo yung manual computation in case na hindi gumagana yung mga computers nyo or programs nyo. At least, alam natin yung backup. Right? So, mga kabaro, no? Importante din natin malaman yung manual para madali natin maintindihan yung programs, no? Kasi, doon sa programs na in-input natin sa mga laptops natin, sa mga computers natin, ay galing dito, galing yung mga formula doon sa manual. Alright? Okay. So, let's proceed. Okay. Information needed. So, kailangan natin, ito yung mga information na kailangan natin. Brief instruction from the charterer. Ito yung mga instructions from the charterers, no? About sa next
employment, next, ano natin, tawag nito, next loading, no? Kailangan din natin yung mga weights natin, constant. Kailangan din natin yung displacement at summer drop. May natin yung displacement at summer drop, or sometimes sa load line limits, no? Kung may mga load line limits, punta kayo sa mga lugar na malamig, mayroon tayong load line limits dyan. Mamaya ipapakita ko sa inyo, no, ang load line limits. Mayroon din tayong required drop limit. So may ibang mga perto na medyo mababaw lang, so required nila yung specific drop limit lang. So hindi tayo pwedeng magkarga sa standard drop natin, kundi doon sa drop lang na required ng isang perto. So ito ang itsura ng load line. Kung hindi nyo alam kung ano ang load seasonal zone, no, sa isang lugar, load line zone sa isang lugar, mayroon tayong ganito sa barko makikita. Okay, so alright, sa Pilipinas, summer tayo, no? Summer zone tayo, no? Lahat all season summer, no? Okay, sa Pilipinas. So pupunta kayo ng Russia, dito banda sa Russia. Okay, so summer doon tuwing 30 November. So ngayon is April 21. So pasok tayo sa summer. So yung compute natin is a summer drop, no? Yun ang base natin, yung summer displacement. Ngayon, proceed tayo. Balik tayo sa topic natin. Okay. Okay. Kailangan din natin ng right shift. Kailangan din natin galing sa present position mo papunta doon sa so ilan yung distansya nyo papunta doon sa loading. Tapos alamin nyo rin yung consumption rate, no? Ito yung mga rate natin, like water, tubig, no? So sabihin natin. Alright, mga kabaro. Okay, so kailangan natin yung brief instruction, no, from charter. Ito yung usually ma-receive natin by email. Okay, so ito yung na-receive namin lately. We have an instruction from our charterer, K-Line. Ito yung instruction niya. Cargo and quantity. Karga kami ng coal in bulk, 1,000 metric tons. 10% mulu. So, what do you mean by mulu? Anyway. So, yung mulu, ito yung charterer terms. Ibig sabihin ito is, no? More or less, owner's option. So, pwede kang bumaba ng 10% sa 25,000 metric tons. Pwede ka rin tumaas ng 10% sa 25,000 metric tons. So, ilan yung 10% ng 25,000? Ang 10% ng 25,000 is, kapit natin, I think, 2,500, right? So, 2,500 minus 25,000 metric tons. So, mayroon kang matitirahan na 22,500 metric tons. So, pwede kang bumaba hanggang 20, okay. So, ikutin natin para sigurado. 25,000 times 10%. No? 25. So, 25,000 minus 25 is 22,000. Right? So, pwede kang bumaba hanggang 22,500
500 metric tons. Okay? So, pwede ka rin tumaas hanggang 27,500 metric tons. Okay? So, kasi more or less ito, more or less 10% sa 25,000 metric tons. Okay? Balik tayo. Okay? Mayroon siyang sensitivity doon sa loading port natin. And the plan to supply at that Hugka, Russia ito. Okay? So, sabi ko kanina, ang Russia, summer na ngayon dahil nasa sa summer load line natin. So, may plano silang mag-supply ng 230 metric tons na FO, fuel oil, at mayroon silang 20 metric tons na diesel oil. So, magpakiring tayo doon. No? Magkarga tayo ng fuel natin. Okay? Mayroon pa tayong weight and constant. Okay? Kailangan din natin malaman ito. So, ROB na first water natin, present ROB natin, no, is 163 metric tons, and pumpable ballast 160 metric tons. So, itong unpumpable ballast, ito yung matira na ballast, no, doon sa loading port. So, kailangan alam mo yung unpumpable ballast mo. Yung mga, ito yung ibig sabihin, ito yung mga ballast or tubig na hindi mo pwedeng ma-pump out doon sa tangke. Siguro, mahina na yung pressure ng stripping nyo, o mahina na yung bomba nyo, kaya may matira pa na mga tubig. Or otherwise, marami ng mga butas yung mga tubo sa ilalim, mga ballast pipe. No? So, hindi na mahigop yung ballast. Sa ibang barko, yung mga bagong barko, almost zero ito. No? Sa mga bagong barko, kasi malakas pa humigop yung bomba. Saka intact pa yung mga tangke nila, saka mga pipes nila. Tapos mayroon tayong bunker present ROB. No? ROB yan. Present ROB na 214 metric tons. Mayroon tayong DO na 22.84 metric tons. At mayroon tayong constant 200 metric tons. Ano yung mga constant? No? Ito yung mga hindi na maalis na mga weights sa barko. No? Pag luma na yung barko, tumataas na yung constant. Okay? Umabot na siya ng 200 metric tons. Ito yung mga constant, ito yung mga weights. Like for example, yung spare parts natin, no? Mga supplies natin, provisions. No? Kasali na yan sa tayo, ng weights natin. No? Kasi sumasakay tayo sa barko. No? Kasali tayo sa bigat ng barko. So, ito yung mga constant. No? Tapos yung mga yun nga, mga supplies, no? Tapos mga yung hindi na ginagamit na mga spare parts or mga used parts, no? Na tinatabi na lang sa tabi, no? Sa isang sulok na hindi na nagamit. So, kasali yun sa constant. Okay? Right? I hope itindihan nyo ako dahil medyo maingay ngayon dahil mayroong na. So, pasensya na mga kabaro. No? So, sisikapin kong maayos. Okay? So, mayroon tayong other info. No? Okay? Other info. So, alamin natin dahil summer dun sa pupuntahan natin, summer displacement. So, yung summer displacement namin is, sa barko na to is 30,133.20 metric tons. Light ship, meron tayong light ship na 5,144. So, saan nyo? Para mas madali, hingi kayo ng ships particular. No? Meron tayong ships particular dun sa bridge. Dali lang makita ito. No? Summer katulad na lang ships particular. No? Ito yung tsura. So, andyan na lahat. Okay? Kung
andun kayo sa SIPS office naman, available din ito loading manual. At mayroon din doon sa trim stability booklet. Okay? So, pakita kayo yung saglit, no? Itong, kita nyo ito sa SIPS office. Okay? Sa pagkakaalam ko, itong 3-month stability booklet, part ito ng cargo loading manual. Parang in-extract lang siya. Katulad sa hydrostatic table, ilabas lang siya sa cargo loading manual para madali siyang makita. No? So, ito yung 3-month stability booklet. So, kung ma-okay ng mga ganitong booklet, kailangan dun muna kayo sa, kung mayroon kayong hanapin, titingnan nyo agad dun sa table of contents. No? Kahit anong manual, no? Kung mayroon kayong hanapin, napaka-importante alam natin paano gamitin yung table of contents para hindi tayo maligaw. Okay? So, okay. Table of contents. Mayroon dito nakalagay na capacity table. Kung napansin nyo, mayroon dito nakalagay na capacity table. Doon nyo titingnan yung summer displacement nyo. No? Sa capacity table, saka yung mga capacity na. Hindi natin i-scroll to dahil page 60 pa. Page 60 pa yung capacity table. Doon pa natin makita. Or, titingnan nyo din, pwede din yung titingnan sa general information. No? Mayroon ditong principal particulars pala. Sa page 2. Tingnan natin sa page 2. No? Scroll natin sa page 2. Mayroon. Page 2. Page 2. Scroll down. Tingnan natin kung mayroon tayo ito sa page 2. Okay? So mga kabaro, pasensya na kay maingay dun sa labas dahil mayroon lang na to. Okay? Importante, okay lang tayo dyan. No? Right. So dito, page 2, mayroon tayong summer load draft. So ang summer load draft natin is 12.657. Yung displacement natin is 65.88. So, kabaro, kung napansin nyo, iba yung displacement nito dahil sa ibang barko ito. No? Yung binuksan ko na 3-month stability booklet sa dating barko ko pa to. So, dahil wala tayong PDF file na 3-month stability booklet sa barko na ito. So, pinakita ko lang yung sa inyo yung example. No? Ang itsura ng trim and stability booklet natin. So, balik tayo dun sa topic natin. So, distance, meron tayong distance na 730 nautical miles. Meron din tayong planned speed na 10 knots. Okay? Meron tayong consumption rate per day. Ang ipon natin, pag tumatakbo ito ng 24 hours, mag-consume siya ng 13 metric tons. Tapos yung DO natin, araw o 24 hours, mag-consume siya ng 0.10 metric tons. Okay? Metric tons to. Okay? Tapos yung fresh water natin ay nag-consume siya ng 1 metric tons per day. Kung mahina yung ano ninyo, no? Depende yan sa barko. Dahil dito, medyo mahina na yung ano natin, production natin. So, meron tayong konsumo. Pero, ang gagawin ko dito, dahil estimate ko naman, 2 araw lang naman, gawin ko na lang 1 metric tons yung buong biyahe na consumption ko. Dahil malapit lang naman, tapos may production pa naman yung makikita namin. Okay? So, let's compute. Mag-compute na tayo. Umpisa na tayo mga kabaro. No? So, umpisahan natin yung computation natin. Okay? So, unahin natin. Actually, meron na akong kinocompute dito. Pero, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano natin mag-compute. No? So, kompleto na yung detalye natin, yung mga information natin. So, umpisa na tayong mag-compute. Okay? Excited na ba kayo mga kabaro? Sana matulungan ko kayo. No? Sana lahat ay matuto, no? Para lumalaki yung sahod.
mataas yung posisyon at madali tayong makapag-ipon. At madali tayong makapagplano sa retirement natin. Okay? So, napaka-importanting pagplanuhan lahat, mga kaibigan. Anyway, if you like this video pala, kung mayroon kayong natutunan, I invite you to click the bell button below, down below. Okay? So, complete tayo. So, unahin natin yung mga weights natin. So, complete natin yung weights, no? Unahin natin yung ilang araw tayo tatakbo, no? Para malaman natin kung ilan yung makonsume natin. So, na 703 nautical miles, no? Nautical miles yan. Divide mo sa 10. Sa speed na 10, no? Divide 10. Okay? Resulta niyan is ang resulta niyan is 71.3 hours, no? Oras, meron kang tatakbuhin na 71.3 hours sa isang araw. So, tatakbuhin mo lang is 2.97 days, no? So, halos 3 araw lang yung takbuhin, so malapit na. Okay? So, kumpitin natin yung tubig na matira. So, sabi ko kanina, dahil may production naman ako, automatic 1 ton lang yung minus ko. Estimate na lang ko na yan. Dahil malapit na yung biyahe. So, minus 1 ton, 163, 1 tons. Lagay ko lang na 162. No? Alright. So, compute natin yung tubig natin. So, 163 metric tons minus 1 ton metric tons per day, almost 3 days na biyahe. Ang resulta is 2.9 tons. Minus natin sa 163. No? Minus natin sa 163 metric tons. Ang resulta niyan is 160.1. So, 160. No? 160 na lang ilagay natin para buo. No? Always buo. Okay. Anyway, hindi pas parehas to, no? So, kung sa amin lang is mababa yung mahina yung production namin. So, estimate ko mayroon kami consumption. Pero sa ibang barko ay may dagdag pa nga ito. So, iba-iba, no? Hindi ito parehas, no? Anyway, estimate lang naman to. No? Estimated lang rough calculation lang na to dahil kailangan ito ng agent. So, adjustin nyo na lang pagdating dun sa perto kung ano actual sounding nyo sa tubig. No? Okay? Ito, no? Nag-difference lang ito. Hindi ito aabot ng 5 tons no? Difference. Okay? Kayo na lang ang mag-adjust doon pagdating. As what I have said, pagdating doon, meron kayong final figure no? sa inyong tubig. Okay? So, 160. Meron tayong 160 metric tons, no? Na tubig. Okay? So, highlight na natin to para malaman natin mamaya. Okay? Okay. So, next, compute natin yung fuel natin. Okay. Fuel, FO. So, okay. So, okay. FO equals ilan yung ROB natin? 16, no. FO natin is 214 metric tons yung ROB natin. No?
Yung ROB na 214 metric tons. So, minus natin yan sa consumption natin. Meron tayong consumption per day na 13 metric tons per day. Divide na times natin sa tatlong araw, almost tatlong araw, 2.9 day. Okay? 2.9 days. Okay? So, ang resulta niyan is 214. So, 13 times 2.9, ang resulta is 13 times 2.9. Line natin, 13. Pasigurado. 13 times 37.7. No? Minus 37. Tama ba? $37.7 ba? Okay. Times lang ulit. Okay. 2.97 pala to. 2.297. 13 times 2.997 equals 3861. Okay. 38.6. Okay. So, resulta niyan is 0.4 metric tons. So, ito na yung ROB mo pagdating dun sa Berto. Okay. Okay. Ulitin natin. I-review natin. Baka nga mali kayo. 214 minus 38.6 because 175.4. Okay, tama, no? Kailangan double check natin to kasi mamaya magkamali tayo na figure, mali yung may bigay natin sa agent. Okay, next is DO. Yung DO natin, DO. Tayong ROB na 22.84. So, minusan natin down sa consumption natin per day. 0.8 tons times 2.9 na takbo natin. So, ang resulta niyan is, madali lang yun, okay? Times 2.9. Ang resulta niyan is 2.297, no? 2.97 kasi may ano pa itong 7 pa. Ano pa itong 7. Okay? 7. Okay? Okay? Adjust natin kunti ha. Okay? So, kasilayan natin para sigurado. Hindi tayo ano. Okay? 2.97 1.97 times okay 2.97. So yung ROB natin minusan natin ng 2.297 22.84. Okay, dito 22.84 minus ano yun 0 297 0 to 97. So, resulta is minus natin 22.7 minus 0.297
22.27 ilan? 22.84 minus 0.297. Anyway, kung may mali ako, comment nyo lang doon sa comment section, no? Of course. Okay, ito yung resulta. Meron ka na lang natira na 22.543. So, 22.54, pwede na yan. 2.5, pwede na yan. 2.5. Okay? So, ito yung tira ng DO mo. Okay. So, meron kang natira na DO na 22.5 22.5. So, kasi nakuha yung ano eh. 29, nakuha na ng 20.2 eh. 9. So, almost 3. So, meron ka na lang 22.5. Okay? Tapos, yung balas mo, ang papabol balas, meron kang balas dito na papabol. Balas and papabol. Ito yung balas na matira, no? Na hindi ma-pump. Meron kang 160 metric tons. Tapos, meron ka rin constant. Meron ka rin constant na, as what I've said, ito yung constant. Yung constant ay yung hindi na makuha, no? Na weights. So, ito yung mga provision, mga parts, mga spare parts. Okay? So, okay? Constant. Okay? So, dito na. Okay? Ito lahat ng weights mo. Pag tinotal mo yan, ito na yung deductible weights mo. Okay? Ito yung i-minus natin doon sa displacement natin. Okay? Ngayon, proceed tayo sa next competition. Alright. Okay. Tapos na tayo sa competition natin sa weights. So, proceed na tayo sa final competition sa displacement. Okay? But before that, mga kabaro, kailangan natin ng correction. Alright! Okay. So, andito na tayo sa last stage ng competitions natin. No? Pasensya na kayo na medyo mabagal yung pag-compute natin ng consumable weights dahil gusto ko lang ma-emphasize kung paano mag-compute. No? Dahil yun ang pinaka-critical na stage ng competition natin. Okay, so ngayon nandito na tayo sa last stage. Nakukuha na natin yung cargo tulod natin. So, but first, ang gagawin natin ay magkaroon tayo ng density correction sa summer displacement natin. No? Just because ang summer displacement natin ay nakabase doon sa salt water density. At mayroon tayong dark water density. So, kailangan natin i-correct. Mayroon tayong density correction na gagawin. So, para gagawin yan, mayroon tayong 30,133.20 metric tons times so dark water density na total yan, divide natin sa 1.025 na salt water density, mayroon tayong 30,103.8 corrected displacement natin. Okay? So, mayroon tayong 30,103.80 metric tons na
corrected displacement. So, ang gagawin natin, lahat na na-compute natin kanina na consumable weights, i-minus natin dito. Okay? So, kanina, nag-compute tayo ng fresh water. Okay? Na 160. No? 160 yung resulta. Meron tayong ballast na 160 din. No? 160 metric tons. Tapos, meron tayong fuel na 1 at meron tayong DO na 22.5 metric tons. Okay? Tapos mayroon tayong supply na FO and DO. As you have remembered, no? Kanina, sa instruction natin from the charterer, nagplano sila na magbunkering tayo ng 250 total na fuel. Again, mayroon tayong supply na FO sa DO, total 250 metric tons. So, isali natin ito pag-subtract, no? Dahil ito yung dagdag weights sa barko. Ito yung dagdag na fuel sa barko. Okay? So, mayroon din tayong constant, no? Na 200 metric tons. Okay? So, i-minus natin lahat yan sa 30,000. 103.8, mayroon tayong resulta na 29,100. Yan ay ang deadweight natin. Okay? So, hindi pa yan ang kargada. No? Para makuha yung kargada, kailangan natin is 5,144 metric tons. So, minus natin 135.8. Ang resulta niyan is 23,991.8. Yun na yung cargo to load natin. Okay, so nakuha mga kabaro. I hope na sana nasundan nyo lahat ng discussion natin about sa pag-compute ng kargada. So, ito, don't forget to subscribe. Pindutin ang notification bell para sa sunod nating mga video ay manotify kayo. No? So, sa sunod nating video ay i-distribute natin ito. No? Itong kargada na ito, i-distribute natin ito sa lahat ng bodega. Okay? So, discuss natin kung paano mag-distribute ng kargada using manual computation. At ipakita ko rin sa inyo yung cargo distribution using the programs na ginawa ko. Okay? So, kung mayroon kayong komento, mayroon kayong comment, mayroon kayong dagdag na suggestion, hello, and sana natulungan ko kayo. Maraming salamat. Bago ako magpaalam, shout out muna ako dun sa mga estudyante ko sa SGIT, Maritime Academy.